Tara, aral tayo. Ako si Teacher Rina at dito sa channel na to, PowerPoint plus edukasyon gaan ng pagkatuto. Kaya kung ready ka na, let's learn the fun way. Subscribe now para hindi ka mahuli sa klase. At kung naghahanap ka rin ng PowerPoint para sa English 7 at English 8, maaaring yung bisitahin si Teacher Arya, Ira at Teacher Mia. Bias Education 8 Quarter 1 Week 3, pakikipagkapwa-tao, mapagmalasakit o compassion. Narito ang ating mga layuning pampagkatuto. Isa-isahin mo na lamang itong basahin. Para sa unang araw ay magkakaroon tayo ng maikling balik-aral. Tingnan lang mabuti ang nasa larawan at sagutin ang katanungan. Pagkatapos ay magkakaroon tayo ng paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa aralin. Sino ba ang itinuturing mong kapwa at bakit mo sila itinuturing na iyong kapwa? Bago tayo magpatuloy sa aralin, ay magkakaroon muna tayo ng paghawa ng bokabularyo sa nilalaman ng aralin. Para mas madali nating maunawaan ang ating talakayan. Piliin lamang ang titik ng tamang sagot sa bawat katanungan. Tama, ito ay pamilya. Ito ay naglalayong bumuo ng harmonya at magpakita ng pagkakaisa sa ating lipunan. Ang tamang sagot ay pakikipagkapwa-tao. Ito ay kumakatawan sa ating pamilya, kaibigan at lahat ng taong nasa ating paligid, anumang edad, kulay o lahi. Mahusay, ito ay kapwa. Ito ay ang pag-alala sa pagtatanggol sa kapwa lalo na sa panahon ng kalungkutan, kagipitan at kahirapan. Tama, ito ay pagmamalasakit. Ito ay ang kooperasyon sa pagitan ng mga tao sa proseso ng pagkamit ng iisang layunin. Magaling! Ito ay pagtutulungan. Para naman sa kaugnay na paksa, ito ay pinamagatang ugat at epekto ng pakikipagkapwa-tao sa paglinang ng kaganapan bilang tao. No man is an island. Narinig mo na ba ito? Ang kasabihang no man is an island ay nangangahulugang walang sino man ang kayang mabuhay ng mag-isa. Ang tao ay panlipunang nilalang. Ibig sabihin, likas sa atin ang makisalumuha, makipag-ugnayan at pumasa sa iba. Hindi natin kayang mabuhay ng lubos na mag-isa sapagkat sa bawat yugto ng ating buhay, kailangan natin ng tulong, gabay o pakikipag-ugnayan sa kapwa. Halimbawa na lamang sa tunay na buhay. Sa paaralan, hindi matututo ang isang mag-aaral kung wala ang guro. Sa pamilya, umaasa tayo sa isa't isa para sa suporta, pagmamahal at pagkalinga. Sa trabaho, kailangang magtulungan ang mga kasamahan upang makamit ang layunin. Ang kasabihang ito ay hango sa isinulat ni John Donne, isang English poet noong 1600, nagpapahiwatig ng kaugnayan at pagkakaugnay-ugnay ng lahat ng tao sa mundo. Sa madaling salita, ang bawat isa ay bahagi ng isang komunidad at hindi natin kayang mabuhay nang hindi nakikipag-ugnayan o umaasa sa iba. Kaya't mahalaga ang pakikipagkapwa-tao at pagtutulungan. Upang maisabuhay ang pakikipagkapwa-tao, ang isang tao ay kailangang magparita ng mabuting asal at gawi sa pakikitungo sa iba. Narito ang mga dapat ugaliin. Paggalang sa kapwa, igalang ang opinyon, at paniniwala at karapatan ng ibang tao kahit hindi ka pareho sa iyo. Pakikiramay at pagdamay, pagiging matulungin, pagpapakumbaba, pagiging maunawain,
pagkakaroon ng pasensya, pagtutulungan at pagpapatawad. Sa madaling salita, ang pakikipagkapwa-tao ay hindi lang basta pakikitungo. Ito ay nagpapahalaga sa dignidad ng iba at pagkilos ng may malasakit, respeto at kabutihan. Ugaliing ilagay ang sarili sa kalagayan ng iba upang maging tunay na makatao. Narito naman ang mga paraan ng pakikipagkapwa bilang isang kabataan. Bilang isang kabataan, maraming praktikal at makabuluhang paraan upang maisabuhay ang pakikipagkapwa-tao. Narito ang mga maaaring gawin sa pang-araw-araw na buhay. Una, pagtulong sa mga gawain bahay. Pangalawa, pagiging mabuting kaibigan. Pangatlo, pakikiisa sa proyekto ng paaralan. Pang-apat, pagpapakita ng disiplina sa komunidad. Panglima, pagiging magalang sa lahat ng panahon. Pang-anim, pagbabahagi ng kaalaman at kadamitan. Sa kabuuan, ang pakikipagkapwa ay hindi nakabase sa edad. Ang bawat kabataan ay may kakayahang maging mabuting kasapi ng lipunan sa pamamagitan ng maliit, ngunit makabuluhang gawaing araw-araw. Magsimula sa simpleng kabutihan at ito'y magbubunga ng malaking pagbabago sa paligid. Pagkatapos ng talakayan, sumulat ng 5 pagbabagong iyong gagawin sa iyong sarili upang maging malaya mula sa mga balakid at tunay na may sa puso ang pakikipagkapwa-tao. Ilagay sa loob ng puso ang iyong mga kasabutan. Pagkatapos ay sagutin ang mga sumusunod na tanong upang masigit na mapalawak ang iyong pag-unawa sa ating aralin. At ayan mga kaedukasyon, sana ay may natutunan ka today. Kung nagustuhan mo ang video na to, don't forget to like, share at subscribe para updated ka sa susunod pa nating mga lessons. Huwag kalimutang i-comment kung anong topic ang gusto mong i-feature natin next. Hanggang sa muli, aral lang ng aral dahil ang edukasyon ay kayamanang walang hanggan. Please like, subscribe, and mag-comment na rin kayo. Bye-bye!